Alright mga tol, itong mga nakaraang araw, magpahanggang ngayon is mainit pa rin ang nagiging usapan tungkol nga dito sa bardagulan ng mga opisyal ng Pilipinas at saka ng Chinese Embassy. Dahil nga sinasabi ng Chinese Embassy hindi sila titigil na sagutin ang mga para sa kanila ay mga paninira lamang sa kanilang bansa. Which is ang ginagawa naman ng ating gobyerno ng Coast Guard is ihayag kung ano ang katotohanan, kung ano ang ginagawa ng China na pambubulas, pangaharas dito sa ating karagatan. No? Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to mga kapatid simulan, gusto ko lamang muna i-shoutout ito si Katrina Stewart Santiago kasi napakaganda nitong pinost niya mga tol. Yan, basahin natin. Basahin muna natin to tapos papakita ko sa inyo yung mga picture. Sabi niya ganoon, what I was waiting for during Senator Risa Hontiveros' privilege speech at the Senate yesterday proof that if cartoons rin lang naman, at pangmamata sa Pilipinas ang usapin, matagal na itong ginagawa ng China. Commodore Tariela's decision to show Xi Jinping cartoons is nothing compared to the kind of propaganda they have been doing against us since Duterte enabled them by giving them so much power and privilege. Diba? Ang ipinagmumukmuk kasi ng China mga tol is yung hindi yung sinabi ni Commodore J. Tariela eh. Hindi doon mga kapatid eh. Hindi sila doon nagrereklamo doon sa why China remains a bully. Hindi sila doon nagrereklamo. Ang inirereklamo nila is yung caricature, yung nasa likod ni Commodore J. Tariela na TV screen tapos may mga mukha doon ni Xi Jinping. Doon sila nagrereklamo. Diba? Pero sabi nito, kung cartoon lang din naman ang pag-uusapan, eto meron siya mga pinost, mga example na ginagawa ng China. Diba? Diba meron na nga tayong pinost nung nakaraan, yung ginawa nila sa mukha ni Lai Ching-te, diba? Ginawa nilang peste. Ayan Huwag natin kalimutan yung nawalang trabaho sa manggagawa, nawalang kabuhayan sa mangingisda, pambabasto sa mga tourist spots, pambababoy sa mga building at komunidad na ginawang pugad ng sugal ng illegal na China. Illegal sa China pero dito nila ginawa. Kasi yung mga pogo, yung mga pasugalan, bawal talaga sa kanila yon mga tol. Illegal yun dun. Dito nila ginawa sa Pilipinas. Lahat yan si Duterte ang may kagagawan. The way China's throwing it weight around now is by a product of those years and the realization na wala na silang ganoong power over our politics and governance. Mahalagang paalala para sa 2028. Ngayon, binasa ko lang to, gusto ko lang linawin, hindi po tayo pro-BBM, hindi tayo pro-Duterte, hindi tayo anti-Marcos, hindi rin tayo anti-Duterte. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung difference. Okay, ng magkakaibang namumuno dito sa ating bansa. Ngayon, nagagalit yung mga DDS na nakikipagsagutan yung ating mga opisyal, yung gobyerno natin sa China at ginagawa nilang minamasama nila yung pagtindig ng ating mga opisyal laban dito sa pangbubuli ng China. Dapat daw hindi ganun. Dapat daw mahinahon lang makipag-usap. Diba? Kasi lagot tayo pag ginalit natin ng China. Well, nung panahon naman ni Digong, diba? Nakita naman natin mga tol kung babalikan ninyo sa mga video kung paano niya ipinagtatabuyan ng Amerika, kung paano niya pinapaalis yung mga sundalo, kung paano niya in-announce na se-separate na siya dito sa Amerika at kung paano niya minura for example ang EU. O eto, bigyan ko na lang kayo ng sample video, baka sabihin naman ninyo imbento ko lang ito. Panoorin niyo to mabilis lang to. Idagdag pa ako. Kaya ako, pati pa itong EU diputa, isa ring ugok, some lawyers of EU. Okay mga kapatid, sabi sa inyo maikli lang di ba? Si Commodore J. Tariela mga tol, o yung ating mga senator ngayon na tumitindit nagsasalita mga opisyal, hindi pa sila umaabot sa ganung point na minumura na ito. So, halimbawa si dating Pangulong Duterte, itong EU,
which is European Union, 'di ba? Tinawag niyang ganon, mga tol. Hindi pa tayo umaabot sa ganon ngayon dito sa China. Caricature pa lang 'yon, mga tol, pero tignan niyo naman sila kung gaano mag-react at ipagtanggol ang China. Pero tanong, ganon din ba yung naging stand nila nung si dating Pangulong Duterte naman ay nagsasalita hindi kontra sa China, ha, kontra sa EU, kontra sa United States. Kasi kung sasabihin nilang dapat hindi ganyan makipag-usap ang isang unipormadong opisyal ng gobyerno, 'di ba? Ano pa kaya yung ginawa dati? Minura pa, 'di ba? O ulit, hindi tayo anti-Duterte, hindi tayo anti-Marcos, hindi tayo pro-Duterte, hindi tayo pro-Marcos, hindi tayo pinklawan. Sinasabi ko lang sa inyo, kung may pupunahin kayong isang bagay, punahin niyo pareho dahil parehos lang naman 'yon. Okay? So sabi rito, lahat yan, eto binasa na pala natin yan. So eto mga kapatid, pakita ko lang sa inyo. O yan, eto yung mga larawan, litrato mga tol. Lakihan natin. Yan. Ano ba? Eto na lang, mas malaki. Yan. Can we expect a reflection from the Philippines over the South China Sea issue in 2025? Published to January 1, 2025. Yan, Global Times. Yan. Tapos, eto, by Ding Duo. ASEAN is not a geopolitical tool for the Philippines. Tapos ito yung cartoon nila, parang presidente si Marcos, tapos may anino sa likod ni Uncle Sam. South China Sea. Kumbaga yung ginagawa daw natin dito sa karagatan is dahil lamang sa utos nitong nasa likod. Tapos eto pa. Regional countries should be particularly vigilant about US-Philippines provocations in South China Sea. By Ding Duo ulit. Chinese na naman yan, mga kapatid. Diba? Tingnan natin. Wala na pala sa baba. South China Sea. Tapos, etong ating barko is puppet lang ng Amerika. Yan ang inaano nila. Yan. Tapos, eto. The Philippines self-directed South China Sea drama tiresome. Yan. Papalubog tayo sa parang sa dagat. Cartoons nila yan. US, Japan, Philippines minilateral group unstable fosters conflict and confrontation. So, kontrolado pa rin. Japan, the Philippines, kontrolado pa rin ni Uncle Sam. What's behind the Philippines sad fishing in the South China Sea? Yung pagsasabi daw natin na binubuli tayo ng China is dire-direct ng Amerika. So ibig sabihin parang sinasabi nila wala naman talaga kayong ipinaglalaban sa dagat, di naman namin kayo binubuli. Sinasabi nyo lang yan kasi inuutos sa inyo ng US eh. Well, yun ang sabi nila mga tol ha. Ito pa. Philippines short-sightedness on the South China Sea issue will only end up in self-hurting. Iiwan daw tayo nito ni Uncle Sam. Iiwan tayo mag-isa sa dagat. Aligning with Washington on South China Sea policy too risky for Manila. Ayan. Kumbaga parang itinutulak tayo ng US sa pagkalubog o pagkalunod dito sa karagatan mga tol. So, ginagawa na nila matagal na itong mga ganitong bagay. Matagal na nilang ginagawa yan mga kapatid dito sa Pilipinas. Pero hindi tayo kumikibo. Hindi naman talaga natin pinapansin yung mga ganitong mga bagay eh. Ngayon, yung ginagawa nilang pang-water cannon, ginagawa nilang pangharas sa mga mangingisda, diba? Hindi natin sila ginagamitan ng same force na ginagamit nila. Yung pangbangga nila. Kasi hindi natin sila pwede banggain eh. Mas malalaki yung barko nila kaysa sa barko natin eh. Pero diba sinasabi nila tayo daw ang bumabangga sa kanila. Which is, kung titingnan mo anong logic, diba? Saan ka nakakita ng isang maliit na barko babanggain ng isang malaking barko? Para kang may daladalang isang maliit na sedan tas babanggain mo isang 16-wheeler truck na sasakyan, di ba? Logical eh. So, yun ang sinasabi nila, tayo daw ang bumabangga sa kanila. Ngayon, wina-water cannon nila tayo dahil tayo daw ay nagpo-provoke sa kanila. Diba? Dumadagsa daw yung mga barko natin, orchestrated para magsimula ng gulo, kaya wina-water cannon daw nila tayo. Kita mo naman kung paano nila tayo pagbintangan mga tol. Ngayon, sa isang lecture, naghayag si Commodore J. Tariela ng katotohanan. Tapos ginamit niya yung caricature ni Xi Jinping. Yung Xi Jinping na caricature ang kanilang pinuna.
hindi na yun dun sa topic, hindi na yun dun sa nile-lecture mismo ni Commodore J. Tariela. Mas nasaktan sila doon sa caricature na yun. At ngayon, nakikipagsagutan na sila ngayon dito sa ating mga opisyal ng gobyerno. But then again, maraming mga DDS, maraming mga Duterte supporters at maraming mga pro-China, possible hindi sila Duterte supporters, hindi sila DDS, pero pro-China sila. Maraming mga pro-China supporters ang sinasabing mali ang ginagawa ng Pilipinas, hindi ganyan ang diplomasya, hindi ganyan dapat makipag-usap sa China, lalo-lalo na sa isang mayamang bansa. Pero tanong, anong masasabi nila doon sa pagsasalita dati nung kanilang presidente, nung dating presidenteng Duterte, na habang pinapalayas ang Amerika, hindi ba mayamang bansa din yun? Hindi ba malaking bansa din yun? Hindi ba dapat nakikipagdiplomasya din tayo ng maayos doon? O sa EU, o di ba? Nakita nyo naman EU. Anong sabi ni Duterte? O balikan natin, anong sabi niya? o pati pa itong EU, puta. Di ba? Hindi pa umaabot sa ganyan si Tariela, mga tol. O, sabi nga ni Tariela, para sa akin, the transparency that we do in the West Philippine Sea is not provocation. We are just telling the world na China is the one who violates the international law and bullies smaller countries like the Philippines. Naku, sasabihin na naman ng China pag atake yan. Tandaan nila, hindi pa sila minumura. Hindi pa sila minumura. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.